150 yards challenge gamit yung ating hybrid slug. So magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So ito sanang video mga idol na gagawin ko ngayon. Ayan, so yung video sana na gagawin natin ngayon is yung 150 yards challenge mga idol gamit yung ating hybrid slug mga idol. So 150 yards challenge sa takip ng soft drinks. Pero hindi capable pa yung ating tune, no? Hindi pa ako kumbinsido sa ating tune mga idol. Subukan na lang natin mag-tune ng 150 kung kaya natin makachamba ng cup. So nag zero check ako ngayon mga idol, and actually dun dapat ako sa unahan kanina. Umurong na ako dito, nabilad na ako mga idol, nag zero na ako sana. May nakikita lang ako na patama mga idol na mataas at mababa. So hindi ko alam kung sa tank pressure nagkakaroon tayo ng problema dahil sa init mga idol. So baka nabilad kasi ako doon mga idol sa gitna. So hindi ko alam kung sa init ng tank pressure tayo nagkakaroon ng problema. Pero rumaraya naman sana ako. Yung problema natin dun sa meron ako nakikitang almost 1 mrad up or 1 mrad down. So napakalaki nun mga idol para sa 150 yards mga idol dito sa ating. So yung velocity natin mga idol is 996. So consistent sana yan mga idol sa chrono. Ngayon wala tayong chrono, pero subukan ko i-tune down o babaan ko lang ng kaunti. Ewan ko kung anong lalabas na velocity, pero subukan ko pag binababaan ko makakita ko ulit yung raya na walang up and down mga idol. So although kasi meron tayong wind dito mga idol na left to right, so meron tayong left to right wind. Ayan, kung nakikita nyo sa background natin, ayan o, yung so meron tayong left to right wind, so kailangan natin makuha yung raya lang. So pag nakuha natin yung raya, medyo siguro kung maganda yung weather condition, maganda yung panahon, may possibility na makakatama tayo dyan. Pero ngayon tune lang muna tayo mga idol. Subukan natin to. So siguro si Sir Vladimir, ayan, kung kilala niya si Blood Hunter mga idol, subukan niya to, kaya niya to. So antayin natin yung upload ni Sir Vladimir kung gagawin niya din itong challenge na to mga idol. So try din natin to. Meron pa rin akong cup dun mga idol, dalawa. Actually dalawa, napabagsak ko na yung dalawa. Meron pa akong cup dun na 4 na takip. So doon na lang ako siguro magsi-zero. So try natin kung kaya natin mapaikot dun sa loob or dun sa ating target. Kasi yung reticle natin medyo, o yung scope natin medyo hindi ko na kung kursunadahan mga idol. So pag nakasagad yung magnification ko, masyadong foggy yung ating image. Then pag babaan ko naman para magkaroon tayo ng malinaw na image mga idol, is masyado namang maliit yung target. Pero subukan natin dun mag-tune sa mababang magnification. Try natin sa mga 14 times o 15 times magnification mga idol. So yung gamit natin ito scope. Subukan natin to kung kaya natin yan mga idol, mapapino. Hindi naman pinong-pino, pero maparaya natin at least. Yung 5 shots natin mga idol is rumaya sa 150. Hindi po siya magkaroon ng up and down. So pag nakikita na sa 3 shots makakita tayo ng up and down. So a-adjust ako ng bababaan ko siya ulit. Pero yung a-adjust ko dito mga idol, pinong-pino lang. So kasi consistent na ako sa 996. So yung spread ko mga idol is nasa 2 fps to 3 fps lang. Pero sa slug talaga medyo nagpi-play siya mga idol. Pag na-sort mo yung slug mo, ganun yung fps naman. Sa slug, mostly makaka-encounter kayo ng jumpy velocity mga idol. So hindi ko alam kung okay lang yan o kailangan lang talaga dyan mga idol is yung maganda yung sort nyo ng inyong slug. So medyo jumpy siya, depende siguro sa kagat ng kagat niya sa rifling ng baril mga idol. Subukan natin to, try natin to mga idol. Ito lang yung ating camera para
record tayo. Then shoutout nga po pala kay Sir Jason na bumili sa atin ng 3 dozen sa Sir Jason. So bukas ko na yan sir isi-ship 3 dozen na Astro 18. So sa mga interested po bumili ng Astro 18, gumawa po ako ng aking GC. Specific dun sa mga binibenta nating mga items like bipod, tank, may parating akong tank, may kukunin tayong mga mother tank mga idol. Kaso 6.8 liters lahat yon. So hindi ko alam kung sinong interested, pero kung interested kayo, pwede niyo akong i-PM. Once na i-PM niyo ako, nag-inquire kayo mga idol sa akin dun sa kung anong binibenta natin mga idol, irerekta ko kayo dun sa GC para at least na-update natin mga idol. Madali tayo mag-update, madali tayo mag-ano, kasi nahihirapan ako maghanap ng mga nagme-message sa akin mga idol kung magkano ganito, magkano ganyan. So ganun gagawin ko, pagsasama-samahin ko kayo dun mga idol para at least kahit magkwentuhan tayo dun. Tingnan natin kung anong magagawa natin sa GTA pag marami na. So meron na tayong members siguro mga nasa 9 something ganyan. So thank you. Shoutout po sa inyong lahat, sa new members natin dun sa CA Store mga idol. Shoutout po. Ayan, subukan natin to. So record lang natin yan. Try natin kung and magsi-shoutout din tayo sa mga tropa natin na nagko-comment sa atin sa ating YouTube mga idol. So, yung nagpapa-shoutout sa atin mga idol. So shoutout natin dito. Subukan natin to. So may load ako na 3,000. Dry fire lang tayo. Ayan. Yan lang po yung tunog niya sa 990. So ganyan lang po yung tunog ng ating siguro kailangan ko i-adjust itong ano natin, barrel tuner. So para pag nag-tune tayo rekta na, hindi na akong gagalaw. So iabante ko lang ito. So, mag-tune sa ganyan klaseng barrel tuner. Subukan natin kung capable yung unit natin mga idol magpatama ng ng maganda sa 150. So sa 100 nasubukan ko na ito. Pasado na ito sa akin sa 100. Sa 150 naman mga idol. So siguro at least Yakult sa 150 baka kayanin natin dito. Then subukan din natin pag may oras pa o may ano pa tayo. Subukan natin yung ang baba lang natin to. Ayan. Subukan natin mga idol yung ayan, recording. Ayan yung gadget ko. Ayan. So shout out Sultan Kudarat natin kung anong lipad niya. So try natin 3 shots. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng hindi magandang shout out Malawig Tribe and Fishing TV. Shout out Heidi Santilla. Shot. Taas. Sepa. Sepa. Okay. So, tingin ko medyo okay naman ako. So, try natin nga i-hold mga idol. Kung kaya natin tamaan. So, dito siya sa likod. So, try ko i-hold. Yan. Yan. Problema may lead. Okay, nandun pa rin tayo medyo mataas tayo pero nandun pa rin talaga siya sa paa. Hold ulit tayo. Okay. So
sa akin mga idol, oh. Akong tatanungin, maganda natin eh. Kung target natin dun is ibon mga idol, bagsak na yan. Siyempre, yung target natin is tansan. Masyadong maliit para sa scope. So, kung nakikita nyo yan mga idol sa akin, camera, maliit na masyado yan. Try natin. Sa pang hold. So, mataas ako ng 1.5. Igalawin natin ako. Tapos dito sa kabila. So, try natin ito mag-aim dead center. Tingnan natin kung ano mangyayari pag dead center natin ito. So, may wind. Hit. Target. So, meron akong right o left. Okay, nag-dead center, sayang. Okay. So 0.5 high, 0.5. Walang wind. Okay, meron talaga akong kaunting breeze. Okay. Yun, may pangit akong isa. May isa ako nakita hindi maganda. Hindi natin kung maulit. Hindi ko nakita. Pero mababa na ang tama ko. So, bumaba yung aking point of impact. Check natin. So, nasa 2,500 ako. Bumaba na yung aking point of impact. So, hindi ko alam kung baka bumaba din yung ating rig output. Muna. So, 110 yung ating output mga idol. Try natin ulit kung mababa pa rin siya. So baka kailangan pag 2.5 kailangan lang natin pahingaan para at least malaman natin kung magkakaroon tayo ng problema throughout 2,000 to 2,500. Okay. So bumaba tayo ng 1 mrad. So pag mababa na yung ating tank, bumaba din tayo ng 1 mrad. Habulin natin yung mrad. Dito. Tayo natin. Ay! Yun lang nga. Backfire.
Gumalaw na naman natin. Ay. Gumalaw. Sakit. Punit. Mapunit yung ating kupa. Mapunit. So, dyan pa lang magkaroon na tayo ng problema niyan mga idol. So, kailangan ko lang i-fix yan mga idol. Anyways, nakita nyo naman yung patama mga idol. Yung isa na lang yung tutupisan natin kung bakit bumababa tayo yung point of impact natin pag dating ng 2.5. So, papalitan ko rin yung aking digital gauge. So, minsan may mga time na lalo na sa analog gauge, yung sinasabi nilang dati 1.8 lang ito, naging 2,000. So, baka hindi po yan creep. Baka yung gauge nyo, sira po. Sira na yan. So, pag na-empty nyo yung tank nyo, mga idol, try nyo tingnan kung bababa pa rin ba siya sa dati niyang, yung dati niyang baba. So, pag hindi na yan bumaba o hindi na umabot, sira na po yan. So, baka hindi na po yung regulator yung sira nyo, yung gauge lang. So, papalitan nyo yung gauge. Mas maganda na yung merong mga spare na gauge, mga idol. Then, dito naman sa digital ko, okay naman to. Ang problema, nung nag-leak test ako mga idol, nalublob ko yan mga idol sa tubig. Nakakalimutan ko, naka-digital gauge ako. So, nalublob ko yan sa tubig. Nawala yung, hindi po nakalagay yung rubber. Yung rubber kasi yan may goma yan. So, ganyan siya, may battery. So, nalublob ko ng ganyan. So, yeah. Ganun talaga hindi mo alam. Nilublob ko kasi kung may leak test dito, tsaka dun sa regulator niya. Kaya kailangan ko siyang ipasok lahat. So anyways, okay naman ako sa aking performance yan. Isang ikot pa lang yun. I mean, isang pisil pa lang yun ng adjustment natin. So baka nung nakaraan nagsobra lang ako. Pero nakita nyo naman mga idol, yung lipad ng projectile natin is medyo okay naman siya. So capable naman siya tumama ng takip ng tin ng tawag ito, tin ng pellet, yung ganito. So ito yung ginamit natin. Ayan. So goods naman din. Yan. So goods naman din mga idol yung lipad niya. 150 yards. 153 yan Kasi dati dun 150. Sa gitna. 154.7 yards. Nakita nyo naman yung flight travel o yung projectile path. So, pero yung takip, yung ganito, mga idol, is napakalit na talaga sa 150. So, siguro kailangan mag-upgrade ng scope. Kailangan mag-upgrade ng scope na mas pino o mas capable and reliable yung dial kaysa sa mga ganitong klaseng budget meal na scope. So, okay lang ito pang hunting, kasi one stop zero siya. So, katulad natin na laging nag-a-adjust ng zero, like may random distance tayo, magto-torx dial na naman tayo, and so on and so forth. Ang nangyayari sa kanya, mga idol, minsan hindi po siya binabasa or hindi gumagalaw or nagugulo na siya. So, anyway, ganyan talaga yan mga idol. Siguro, iurong ko lang dito yung sasakyan o ilagay ko dyan para hindi masyadong mainit. Sige mga idol, maraming salamat sa inyo panonood mga idol. Baka mamaya mag-hunting tayo. So subukan natin yung GC Mag, i-tune ko lang. Then ayusin ko lang ito. Then i-tune natin yung GC Mag. Then subukan natin mag-hunt mga idol. May tinimbre sa atin. So try natin doon. Kung kaya natin makapag-hunt gamit yung GC Mag. So subukan natin yan. Stay tuned lang. Maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.